Ang pangakong napako. Noong unang panahon, noong ang Japan ay bata pa, may nakatira sa isang nayon. Isang lalaking ang pangalan ay Hisashi. Siya ay isang mabait na binata, pero sa kasawiang palad siya ay salat sa kayamanan at siya ay mahirap lamang. Kinailangan niyang magbanat ng buto sa mga panahong pagmaaliwalas ang panahon. Ngunit pagdating ng taglamig, hirap siyang maghanap ng trabaho at inaabutan ng napakatinding gutom. Isang araw sa kanyang paglabas, habang naglalakad sa lamig, may nakita siyang isang tagak. Nakahiga ito sa nyebe. Ano yun? Isang tagak. Mukhang swerte ako ngayon Pwede na akong gumawa ng sopas. Sarap! Ngunit nang nilapitan niya ito, nakita niya kung gaano kaganda ang tagak at nabighani siya sa tunay na ganda nito. Hindi ko siya kayang lutuin. Napakaganda nito. Ano ito? May sugat ang pakpak niya. Anong gagawin ko? At mula sa kanyang lalagyan, kumuha siya ng gamot para ipahid ito sa tagak. Gawa ito sa espesyal na mga sangkap ng kaharian. Heto na, munting tagak. Gamutin na natin yung pakpak mo. Huwag kang gagalaw. May konting kirot lang, pero mabilis ang bisa nito. At tulad ng sinabi niya, unti-unting binuka ng tagak ang pakpak nito. Wala na itong iniindang sakit. At ngayon nakatingin sa kanya ang tagasagip. Ngumiti rin si Hisashi at ang tagak ay nagbuka ng mga pakpak at lumipad na sa ere. Naku, mukhang gutom pa rin ang sasalubong sa akin ngayon. Ngayon, uuwi na ako. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Hisashi, ang hangin sa labas ay lumakas ng lumakas. Hindi nagtagal, nagising siya sa tunog ng pagkatok. Siguro hangin lang yun. Ngunit nagpatuloy lang ang pagkatok at lumakas ng lumakas. Nabahala na ngayon si Hisashi. Hindi nakatunog ng hangin ang tunog na yun Paano kung magnanakaw? Kailangan ko tong lapitan. Sinong nandyan? Anong pangalan nyo? Sige, bubuksan ko na ang pinto. At pagbukas niya ng pinto, nagulat siyang makita ang isang magandang dalagang nakatayo sa tumutusok na lamig sa labas. May isa siyang lalagyan na ibinaba niya sa kanyang tabi. Naku naman! Maginaw dyan! Pumasok ka! Bilis! Walang sinabi ang babaeng ito at nahulog na lang sa mga bisig niya sa panghihina. Kawawa naman. Ang katawan niya ay sinlamig ng yelo. Siguro hinang-hina siya. Mamaya ko na ipapasok ang bag niya. Kaya dinala ni Hisashi ang babae sa kanyang silid at inihiga niya ito sa kanyang kama. Ayan, hindi ka nagiginawin pa. Gutom at giniginaw. Isang magandang babae sa bahay ko. Kakaibang araw na ito. Pati ang gabi. At siya ay nakatulog agad sa pagsabay ng mauupos na kandila sa kwarto niya. Kinaumagahan, nagising siya at nakita ang babaeng gising na sa kwarto niya. Kumusta? Ako pala si Churu. Pasensya ka na sa bigla kong pagdating kagabi. Naabala ka pa? Hindi. Walang kaso yun. Kamusta ka naman? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Maganda ang pakiramdam ko at maganda naman ang naging pahinga ko. Salamat. Pero sabihin mo, saan ka ba nanggaling? Wala akong totoong tahanan. Naglalakad lang ako sa lamig nang makita kong bahay mo. Wala akong ibang matutuluyan. Ba't di ka muna dito tumuloy hanggang makakita ka ulit ng matitirhan? Saka, gusto sana kitang alokin ng pagkain pero nakikita mo naman. Hindi problema yan. Yung lalagyang dala ko ay punong-puno ng bigas. Nasaan na? Nilagay ko dun sa may sulok, malapit dun. Kinuha ni Churu ang bigas at gumawa ng palayok ng mainit na kanin para sa kanilang dalawa. Ilang araw nang hindi nakakakain ng matino si Hisashi, kaya naubos niya ang lahat ng lamang kanin nito. Napakasarap nun! Ngayon, pwede na ba ako makitira? Siyempre naman! Sa paglipas ng mga araw, nabuhay ang dalawa ng masaya sa isa't isa. Nagkakilala sila ng mabuti at nahulog ang loob ni Hisashi kay Churu. Pero anong magagawa ko?
hindi niya pakakasalan ng taong tulad ko. Pero hindi naman siguro masamang magtanong. Tsuru, may gusto sana akong itanong sa'yo. Meron bang konting pag-asang pakasalan mo ang katulad ko? Oo! Alam ko namang mahirap lang ako at hindi naman… Teka, ano? Ang sinabi mo ba ay oo? Oo! Nakita ko kung gaano kabait at kaganda ang katauhan mo at gugustuhin kong mapangasawa ka. At mula noon, si Tsuru at Hisashi ay namuhay ng magkasamang masaya bilang mag-asawa. Natapos na ang taglamig at kasabay nito, naubos na ang bigas ni Tsuru. Nagsimula si Hisashi na magtrabahong muli pero napakaliit pa rin ang kinikita niya. Nalungkot siya dito. Mahal ko, huwag kang mag-alala. May magandang tela akong ipapabenta sa'yo sa palengke. Pero, saan ko naman kukunin ang telang ito? Gagawin ko ito. Pero, kailangan ko ng 5 araw para magawa ito. Magkukulong ako sa kwarto at gagawin ang telang ito para sa'yo. Pero ipangako mong hindi ka papasok dito. Lalabas ako pagtapos na ang telang ito. Labis ang pagkalito ni Hisashi. Pero sumang-ayon siya dito. Kaya, nung araw na yon, pumasok na si Tsuru sa kwarto at nagkulong siya rito ng 5 araw. Hindi alam ni Hisashi ang gagawin, pero matyaga siyang naghintay sa asawa niya. At sa huling araw, lumabas na ng kwarto si Tsuru at hawak-hawak niya ang napakagandang tela tulad ng ipinangako niya. May mga bulaklak at mga ibong nakalagay dito at nababagay ito sa isang reyna. Napakaganda naman ang telang ito. Paano mo ginawa ito, mahal ko? Shh! Isa itong sekreto. Magtungo ka na sa palengke at ibenta ito. Kaya lumabas na si Hisashi at ibinenta ang tela. Pagka-uwi niya, talagang napakaganda ng pakiramdam niya. Tumungo siya sa asawa at ikinuwento kung paano niya naibenta ang tela para sa napakagandang presyo. Napakabuti naman kung ganon, mahal. Sa perang ito, ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Paulit-ulit na nangyari ito. Magkukulong sa loob ng kwarto si Tsuru ng 5 araw at maghihintay si Hisashi sa kanyang muling paglabas. At bawat pagkakataon na lalabas siya ng kwarto, mas mukha siyang pagod kaysa sa huling beses na pagpasok niya. Isang araw, isang kaibigan ni Hisashi mula sa nayon ang bumisita sa kanya. Nagbatian sila at nagtanungan tungkol sa kanilang mga buhay. Ang asawa ko ang pinakamaganda at pinakamabait na babaeng nakilala ko. Sana'y makilala mo siya. Pero nagkulong siya sa aming kwarto. Ano? Bakit? Nag-aaway ba kayo ng madalas? Ipinaliwanag ni Hisashi ang gawain ng asawa at ang kaibigan niyang nalito. Kakaiba, hindi ba? Ikaw ang asawa niya. Pero hindi mo man lang alam kung bakit niya ginagawa yon. Mas kakaibang hindi mo gustong malaman ng dahilan. Pues, kailangan mo nang bumalik. Kumusta mo na lang ako sa misteryoso mong asawa? Paalam! Nagsimulang mag-alala ng husto si Hisashi nang marinig niya ang mga huling sinabi ng kaibigan. Totoo na hindi niya kailanman tinanong kung anong ginagawa ng asawa sa kwartong yun. At saka, saan niya kinukuha ang magandang telang yun? Kailangan ko talagang malaman kung saan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sumilip sa kwarto. Nagtiwala si Tsuru sa kanyang asawa. Kaya naman hindi na siya nagkakandado ng pinto. Kaya pagbukas ni Hisashi ng pinto, nagulat siya nang makitang hindi ang maganda niyang asawa, ngunit ang tagak na sinagip niya ilang buwan nang nakaraan. Ang kawawang nilalang ay binubunot ang mga balahibo nito na kasing puti ng nyebe para makagawa ng magandang tela. Ikaw? Tsuru? Isa kang tagak? Hisashi! Bakit mo sinira ang pangako mo sa akin? Pagkatapos nito, binuka ni Tsuru ang mga pakpak at lumipad palabas ng bintana. Tsuru! Wag! Teka! Patawad! Tsuru! Patawad sa pagtatago sa'yo, mahal ko. Pero ginusto ko magpasalamat sa pagsagip mo sa buhay ko nung gabing yun. Mahal talaga kita, pero kailangan ko magtiwala ka sa akin. Manatili ka dito. Hindi ko nasisirain ang mga pangako ko kahit kailan. Pero lumipad si Tsuru pataas sa kalangitan at hindi na bumalik pa. Ikinalungkot ito ni Hisashi. Minahal niya si Tsuru ng buong buo. At mula noon ay hindi na siya nagpakasal pa kahit kanino. Maglalakad-lakad siya at tumitingala sa kalangitan, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit hindi ito nangyari. Sinira niya ang kanyang tiwala
At ang tiwala ay mahirap nang ibalik. Pag nawala na ito, malamang ay hindi na ito maibabalik pa. At kung bumalik man, di na ito tulad ng dati.